Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Navigating Through the Unknown. Paglalakbay sa walang kasiguruduhan. So, obey before you complain. So, Exodus chapter 3 verse 11 ang sabi rito. Masyadong mahaba yung verse na ito pero dito sa verse na ito is naganap yung pag-command or pag-utos ng Panginoon kay Moses, na sabi ng Panginoon na, Moses, bumalik ka sa Ehipto, bumalik ka sa Egypt, palayain mo yung mga tao ko, palayain mo yung bansa ko. Basta yun nga, inuutusan si Moses ng Panginoon na bawiin yung bayan niya dun sa Ehipto. So ayun, hanggang sa sinabi ni Moses, tumanggi siya. Sabi niya sa Panginoon, Lord, bakit ako? Lord, hindi ko kaya yan. Lord, wala akong kapasidad na gawin yan. Sabi niya pa, unang-una, hindi ako, parang sabi niya na, hindi ako malakas, hindi ako matalino, hindi ako maanot, hindi ako magaling magsalita, tapos, ako pa ang uutusan mo na kumbinsihin sila na bumalik sa'yo, na palayain yung bansa mo. So, yun nga, parang siya, si Moses ay patuloy na nagdadahilan na sinasabi niya na sa Panginoon na hindi ako karapat-dapat yan, hindi ko kayang gawin yan, Lord. Hanggang sa sinabi niya sa Panginoon na sorry, parang ganoon na, sorry Lord, magpadala ka na lang ng iba na lang ang utusan mo. So ayun, hanggang sa ayun, nagagalit ang Panginoon sa kanya, ganun. Dahil ngayon nga sinuway niya ang Panginoon dahil pinagdududahan niya yung sarili niya, sinasabi niya sa sarili niya na hindi niya kaya yun, hindi niya kayang gawin yun, at wala siyang sapat na lakas para gawin yun. So yun, punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, obedience is our task. So tayong mga tao, tayong mga tagasunod ng Panginoon, ang pinakang trabaho lang natin is sumunod. Kumbaga, hindi tayo pwedeng magdahilan, hindi tayo pwedeng magreklamo na dapat sumunod lang tayo, na pag sinabi ng Panginoon na gawin mo to, gawin mo lang. Hindi natin pwedeng gayahin, huwag natin gayahin si Moses na sinabi niya pa nagdahilan pa siya na, Panginoon, hindi ko kaya yan, Panginoon, hindi ako nararapat diyan. Mali yun. So dapat tayong mga tao sumunod lang tayo sa Panginoon. Kung gusto ng Panginoon na maging doktor ka, maging doktor ka. Kung gusto ng Panginoon maging engineer ka, maging engineer ka. Kung gusto ng Panginoon na magnegosyo ka, magnegosyo ka. So kumbaga yun nga, katulad ni Moses, wag nating gayahin si Moses na pinagdududahan niya na hindi siya karapat-dapat yun, pero na wala siyang kapasidad na gawin yung trabahong yun. Pero yun nga, ang trabaho natin ay sumunod lang. So sa ikalawa, sabi, result is God's task. So ayun, hindi natin kailangang isipin, hindi natin trabaho hindi natin obligasyon yung resulta Kaya nga, tulad ng sabi ko kanina, pagsunod lang yung trabaho natin and yung resulta, si God na ang bahala doon. Kasi kumbaga, hindi ka naman ilalagay or hindi ka naman dadali ng Panginoon sa isang lugar na pababayaan ka niya. Kaya yun nga, dapat na sumunod lang tayo, and yung resulta, si Lord na ang bahala doon. Ang Diyos na ang bahala doon sa resulta. Kaya yun nga, wala tayong kasiguraduhan. May mga time, may mga oras na nagda-doubt tayo or nag-aalala tayo na baka hindi ko kaya to, baka hindi ko kayang gawin to, baka mag-fail ako dito, baka bumagsak ako dito. So wag ganon, kasi nga si Lord na ang bahala. Wag mo nang isipin yung mga ganon, dahil nga si Lord na ang bahala sa resulta. Siya na ang bahala sa iyo. So sa ikatlong teaching, sabi, experience God's promises. So ayun, kapag sumunod ka, ang Panginoon ang bahala sa resulta. And kapag sumunod ka, mararanasan mo yung pinangako sa iyo ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, na yun nga kasi sumunod ka Yun ang trabaho mo Hindi naman kasi yun nga, tulad ng sabi ko kanina, hindi ka naman kasi talaga ilalagay ng Panginoon sa isang lugar na
ikakapahamak mo, na ikakasama mo. So kapag ginawa mo lang is sumunod ka lang kung anong gusto niya, sumunod ka lang kung anong gusto niyang ipagawa sa iyo, mararanasan mo yung pinangako ng Panginoon. So wag magreklamo, wag nang magdahilan, sumunod ka lang. And bilang sa huli, mararanasan mo yung pinangako sa iyo ng Panginoon. So sa application po na tayo, paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? So unang-una, obey before you complain. Sumunod muna bago ka magreklamo. So, wag nating gayahin si Moses na nagdahilan pa siya, kung ano-anong sinabi niya, Lord, hindi ko yan kaya, Lord. Iba na lang, wag na ako. So, wag nating gagayahin yun. Obey before you complain. Sumunod muna tayo. Sumunod tayo ng walang tanong, walang pagrereklamo, basta sumunod lang tayo. So, sa ikalawang application na sabi, leave the result to God. So, yun na nga, Diyos na ang bahala sa resulta. Diyos na ang bahala doon sa hinaharap na yung mga gagawin mo sa buhay na kung saan ka man inilagay ng Panginoon, Diyos na ang bahala doon. Tulad ng sabi ko kanina, mag-engineer ka, gusto ng Panginoon mag-engineer ka. Kung gusto ng Panginoon maging doktor ka, maging doktor ka. Kung gusto ng Panginoon na maging pastor ka, maging pastor ka. Kung gusto ng Panginoon na magtayo ka ng negosyo, magnegosyo ka. And yun nga, and yung resulta na yun, hindi mo na kailangan magtanong, hindi mo na kailangan pang questionin. Sabihin mo, hindi ko kaya yung mag-engineer kasi bobo ako, ganon. Hindi ko kaya maging doktor kasi hindi ako magaling sa ganito, sa ganyan. Hindi ko kayang magnegosyo kasi hindi ako magaling mag-manage, hindi ako marunong. So, kumbaga, mali yung ganun eh. Hindi tanggalin natin yung ganung kaisipan sa buhay natin na dahil nga, dapat talaga yung resulta or yung hinaharap, yung kahihinatnan, huwag nating isipin dahil Diyos na nga ang bahala doon. Iwan mo na sa Panginoon yun, ipagpaubaya mo na sa Panginoon yun na Lord, dito mo ako inilagay. Alam kong hindi mo ako papabayaan, alam kong kasama kita, kaya ikaw na ang bahala sa akin. So, ganun lang yung isipin natin palagi. So, sa ikatlong application, ang sabi, face the unknown with the faith. So, sa buhay, talaga naman kasi, ang buhay naman kasi talaga ay walang kasiguraduhan eh. Walang makakaalam kung anong kahihinatnan mo. Walang makakaalam kung anong mangyayari bukas. Walang nakakaalam kung anong magiging kapalaran mo. Kaya ang sabi dito, face the unknown with faith. Harapin natin yung ngayon, harapin natin yung bukas ng may pananampalataya sa Diyos. Maniwala lang tayo sa Panginoon na hindi niya tayo mapababayaan at palagi natin siyang nasa tabi. Na hindi ka mapupunta dyan sa sitwasyon na yan kung hindi mo kaya. So yun lang, dapat na may pananampalataya at maniwala tayo sa kapangyarihan at sa kabutihan ng Panginoon. Dahil nga, ulitin ko, hindi ka niya pababayaan kahit nasaan ka pa. Kahit anong sitwasyon mo ngayon. Hindi ka niya ilalagay dyan kung ikakasama mo. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po and glory to God.